Eto na, tuloy-tuloy na finally, mailalabas na ang Junior MasterChef Pinoy. Ano po yung mga abangan dito ng mga fans? Marami kasi unang-una talagang itong mga batang nakuha namin ay talagang mga salang-sala at wala naman talaga kaming maitulak kabigit dito sa mga bata namin from top 60 to top 30 to top 20. Talagang kahit kami na marunong na rin magluto, parang mga natututunan pa rin kami from the kids. So, it's never ending discovery ba when it comes really to cooking. Tsaka ang bongga po ng set. Nakakatuwa yung set. No, first time ko itong nakita for a rehearsal. Yung namangha ako, yung slightly naluha pa ako na parang, oh my God, ito na nga yung pinapanood ko. Tapos magiging host ako. Tapos nakaka-overwhelm yung feeling at saka yung trust na binigay ng ABS sa akin. And I am just hoping and praying na sana maitawid namin sa mga tao ng maayos yung show. Kasi talagang itong show na to puso ang puhunan namin. Kamusta po yung first taping day given na sa hosting ko dati kinakabahan kayo? The first taping day namin, na first time ako makikita nitong mga bata, yung kaba ko, parang hindi ko ma-explain. Yung kinailangan kong magbanyo ng ilang beses sa tents, tapos kabang-kaba ako, yung para akong naduduwal, na masakit ang tiyan. Yung daig ko pa yung, para ako nagle-labor. Hindi ko naiintindihan. Tapos, nanginginig ako. Yung, kasi nga, siguro dahil hindi ko naman din liga ang pag-host and pero willing akong matutunan itong linyang ito dahil syempre sino naman ako para mamili ng trabaho at itong trabahong binigay sa akin ng ABS, hindi ito yung trabaho lang na hindi mo kailangan karirin. Hindi kailangan career talaga ng bonggang-bongga kasi kung hindi parang, di ba, parang sayang naman na yung tiwalang binigay nila sa akin. So talagang abot-abot ang dasal ko na sana, Lord, please, wag ako magbakel. Sana wag ako magkamali ng tawag ng pangalan ng bata. May mga ganun kasi pagpagod ka na, tapos na-mix up mo na yung mga names, parang hindi mo alam kung hanggang saan mo pakakayanin yung ano. Pero it's a fun show. It's a very heartwarming na show para sa mga matatanda at sa mga bata. Juday, yung sa show na to, marami, all of them are kids, no? How easy or difficult yung pagbigay mo ng feedback sa kanila na yung you have to be honest but at the same time be gentle to them? How easy or difficult? Mahirap po kasi unang-una, ayaw naman naming makasakit ng damdamin ng mga bata bilang mga bata nga sila. But then again, kailangan din namin maging honest sa kanila sa kung talaga bang masarap yung gawa nila or pag kailangan namin silang sabihin na kailangan i-improve mo yung sarili mo, kailangan on a gentle manner. Paminsan nauubusan ako ng words kasi limitado lang yung alam kong words Kailangan ko pang mag-research ng iba pang mga words na pwede ko ma-encourage yung mga bata. Mahirap, kuminsan nakakautal, pero ano pala yun, ganun pala yun yung kapag talagang galing sa puso mo yung sinasabi mo sa bata. Ikaw mismo nagugulat ka na, ba, dire-diretso yung sinasabi ko. Tapos pati ako paminsan, parang, oo nga naman, tama nga naman yung sinabi ko. May sense naman yung sinasabi ko. Ang pinakagusto ko kasi din dito sa show na to, masyadong totoo. Since mga bata ang kasama namin, walang piniplay up na kung ano pa man. Kung ano yung makikita nila sa TV, yun yung raw emotions nito mga batang ito. Gusto na nag-sign up talaga po ba sa ABS? Napatanong lang mo. Kontrata? Meron ako existing contract sa ABS. Hindi pa, alam ko, nag-renew ako last year. So, hindi ko lang pa alam kung up until when yung contract. About serye po? Teleserye. Siguro mid next year. Hindi ako pa makapangako kasi naghihintay din kami ng magandang material. And at the same time, parang solve na ako dito muna sa Junior MasterChef kasi hindi masyadong stress yung workload, yung working hours. There are times na maaga talaga ako nakaka-uwi. Since maaga kaming nagsisimulang mag-roll dito,
I still have time with my kids, with Johan, kasi sa umaga gumigising ako talaga ng 5 a.m. para sabayan siya sa pagkain niya sa umaga, tapos send off ko na siya to school. It's a routine already. Kaya pagdating ng mga alas 8, alas 9, yung mukha ko talagang pabagsak na sa tinatawag nating sahig kasi plastado na yung energy ko. Pero, sobra akong satisfied sa kung anong meron ako ngayon. Sa lahat ng projects mo, ano yung pinagkaiba ng Junior Masterchef? Ay, malaki. Ito yata yung show na hindi ako pwede umiyak. Kasi, syempre, kailangan bilang host, ikaw at bilang nanay ng mga bata, ikaw ang babalanse ng emotions nila. Kailangan i-up mo yung spirits nila. Pag naiiyak sila, kailangan, pag nagpakita ka kasi ng emosyon, dire-diretso sila ng iyak. So, kailangan meron ka kagad panalo na words of encouragement, kailangan may explanation ka kaagad na ibibigay sa kanila. Yun lang, hindi ko lang namimiss masyado ang pag-iyak. Ibang-iba in a way na no acting involved kasi talaga to. Hindi ka pwedeng umarte kasi ako pagkaharap ko yung mga bata, masyado akong vulnerable. Masyado akong yung pagiging nanay ko lumalabas dito sa mga batang to na hanggat maaari we try to keep little distant lang naman sa mga kids para kahit paano meron ding pangingilag. Pero hindi mo maiwasan kasi sobrang adorable ng mga bata. Ang cute, tapos ang smart. So, hindi mo talaga maiwasan na magkaroon ka ng connection sa kanilang lahat. How is Mr. Ryan supporting you dito po sa project na ito? Pagbabalik sa TV and then first time hosting. Si Ryan naman, ever since he's very vocal in saying kung ano man ang maging desisyon ko sa pagbabalik trabaho ko, okay lang sa kanya as long as ako rin naman, ang desisyon ko is basta hindi lang mawala ng oras sa mga bata kasi ito yung mga times na kailangan talaga nila ng guidance, especially Johan na nasa big school na siya and si Lucho naman now, talagang growing up years niya. So, ang hirap kapag ka, diba, ang tagal mong wala sa bahay, tapos parang ang tagal mo rin silang hindi nakikita, nakaka-guilty. Tapos sa mga kasama ko, puro bata. Kaya paminsan pag dire-diretso yung taping, masyado akong malambot. Kasi namimiss ko yung mga anak ko, tapos mga bata yung kasama ko, yung paano mo i-weigh itong mga to. So, nagtataka sila, parang na ako luka-luka, minsan naiiyak ako, minsan natatawa ako. Ano pong tinatanong ni Johan tungkol sa project na ito? Ano nakukwento niyo sa Gusto kanya? niya kasi pumunta dito Hindi ko po siya nakadala. Hindi ko pa siya nadalaw kasi nung nagsimula kaming mag-tape for Junior Masterchef, pasimula na yung classes. So we had to practice her sleeping early already, waking up early. Kailangan, di ba, mabalanse na uli yung oras niya. At saka medyo malayo kasi ito sa bahay. Kung malapit-lapit lang, okay lang, sundot hatid. Pero yung gas kasi, Marikina, o tapos Alabang. Sayang yung pera. O, bibigyan ko lang sa picture. Mas Juday, may movie po kayong isasabay dito sa I think pumasok sa MMFF yung House Husband na movie namin ni Ryan and Nielge with Direct Joey. So kami pareho ni Ryan, excited to be working with each other again after a very long time. Sana po, supportahan po ninyo yung mga gagawin namin projects kasi talaga feel ko maganda. Masaya lang, masaya lang. Pero ano pong reaction niyo? Parang hindi nakasama yung project ko sana ni Coco Martin. Siyempre, nangihinayang din ako. Pero, di ba nga parang may regulation din ng MMFF na ang lead star, hindi pwedeng dalawa ang entry. Ako naniniwala ako na everything happens for a reason. Maaaring kaya hindi rin nakapasok itong sa amin ni Coco dahil siguro mas mabuting ipalabas siya ng hindi festival dahil para ang lahat ng atensyon naando doon lang sa isang pelikula. Kung sakaling may kasabayan man kami, at least hindi ganun karami. Kasi ako ngayon palang sinasabi ko, maganda po talaga yung story at pelikula namin ni Coco. Excited akong gawin, excited ako simulan. Feeling ko din, tama lang na ipalabas siya on a regular day. Pero tuloy pa din po yun. Yes, tuloy pa rin yan. Tuloy pa rin yan. Hahanap lang kami ng tamang time. Ano pong tema ng movie with Coco? It's a light romantic movie. Kailan po kaya?
by next year? Early next year or mid next year siguro namin sisimulan. Basta sabi ko lang naman, and masyado lang ako talaga rin maswerte ngayon sa mga boss ko na kumukuha sa akin dahil kung ano man yung nire-request ko, na binibigay naman nila ng buong puso. Kumbaga itong nararamdaman ko ngayon at pinaparamdam nila sa akin, hindi naman ito mababayaran o mapapalitan ng kung ano pa man. So talagang I really appreciate all the support, all the care from all the bosses na pinagtatrabahuan ko ngayon. Nagkita na po or nagkausap with Coco? Kasi sabi po niya idol talaga Dream ka niya daw kayo. niya po makatrabaho. Alam mo, hindi ko pa siya nakikita. Hindi pa kami nagkakausap. Pero excited ako makasama siya kasi napapanood ko siya. Nakikita ko kung gaano siya ka-intense na artista. Base sa lahat ng mga ginagampanan niyang mga characters sa mga teleserye niya. Nakakabilib yung bata. Nakakabilib kung gaano niya kamahal yung trabaho niya. So, Coco, keep it up. Tsaka dream ka daw po niya makatrabaho. Talaga? Biglang, ayun po, ano lang po masasabi mo, Juday, na si Catherine Bernardo gaganap ng bagong Esperanza? Wala naman ako pwedeng sabihin. Ano po yung ma-advise? Or work. Well, I think Catherine Bernardo is doing very good. Nakakatuwa na may sumusunod sa mga ginagawa akong projects, pero ang wish ko for Catherine is mabigyan siya ng proyektong kanya talaga para makilala siya bilang Catherine Bernardo. Kasi unfair naman din doon sa bata na hirap siyang magtrabaho, pinaghihirapan niyang makilala ang pangalan niya, tapos pinapattern din siya sa mga teleseryeng nagampanan ko na parang unfair, nakakahinayang yung talent ng bata na hindi napapakinabangan na maayos. Pero I'm sure ABS has better plans for Catherine. Baka umpisa pa lang ito and paghasang-hasa na yung bata, palipa rin na siya ng bonggang-bongga. Ako, I just pray na sana kung ano yung success na binigay ng Mara Clara Esperanza at ng mga iba pang soap sa akin, ganun din kay Catherine at kay Julia. Kasi mababait. Mukha namang mababait yung mga bata. At nakasama ko si Catherine sa Kristal. Okay na po. Thank you! Paano na lang po Pa-invite. invite na abangan? Opo, please, abangan po ninyo ang pagpapalabas namin ng Junior Masterchef. Finally, eto na. Ipapakilala na po namin sa inyo ang 60, 30 at 20 pinakamahuhusay ng mga kiddie cooks namin dito sa Junior Masterchef Pinoy Edition. Samahan niyo po kami sa journey ng mga batang ito para mas matuto silang magluto ng mahusay. So, please watch out for Junior Masterchef Pinoy Edition. Thank you, Miss Uday. Thank you.